What is up guys? Sa video natin ito ay alamin natin kung sulit pa bang bumili ng brand new o second hand ng Suzuki Avenis 125cc. Tara, sagutin natin yan. Let's go! Si Suzuki Avenis guys, ang kambal na kapatid ni Suzuki Borgman. Halos parehas lang sila ng specs at saka di nagkakalayo sa presyo. Yung presyo nga pala nito is nasa 81,400 pesos kung bibili nyo ng brand new ha. Pero eto kasi, nabili kasi natin ito ng second hand. Nabili natin siya sa presyong 30,000 kasi mura lang nabili natin kasi tropa lang naman natin. Binenta niya sa atin ng mura. Okay, so alamin na natin kung sulit pa ba itong bilhin ngayon, no? So, when it comes to basic specs muna tayo mga sir, no? Yung engine niya is 124cc, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam at saka naka-air-cooled siya. And then yung fuel system naman siya, fuel injected siya mga sir. Yung maximum power niya naman ay meron siyang 6.4 kilowatt at meron naman siyang 7,000 RPM. Sa maximum torque naman niya, meron siyang 10 Newton meters at 5,500 RPM. Ayan. Yung transmission niya, of course, automatic yan. Yung starter niya is, ano siya, electric at saka kickstart. Ayan, naka-electric yan. And then yung kickstart. By the way, yung mga scooter na naglalabasan ngayon, wala na masyadong kickstart. Usually, nasa electric starter na lahat. So, when it comes sa kanyang front brake, yung front brake niya naman is, siya, combined braking system. Yan, naka-CBS siya. Yung rear brake niya naman is drum brake. Yan. Kung makikita nyo, naka-drum brake yan. Yan o. So, pagdating naman sa kanyang mga gulong, yung kanyang gulong mga sir is, sa harapan, meron siyang 90 by 90. Yung rim size niya naman is 12. Sa likod, meron siyang 90 by 100, rim size 10. So, maliit bahagya itong gulong natin sa likod kaysa sa harapan. Okay, so pagdating naman sa kanyang fuel tank, yan no, napaka-original ng kanyang fuel tank na nasa bandang likod. Yung fuel tank mga sirs, meron siyang capacity na 5.2 liters. And then, based naman sa mga record na tinry natin, usually yung kanyang fuel consumption ratio is nasa 54 kilometers per liter. Yan. So, sa isang litro, meron siyang 54 kilometers. Yung seat height niya naman, medyo siya, kapag naka-center stand siya, medyo mataas. Yung seat height niya nasa mga 780 mm. Yung ground clearance niya naman, meron siyang 160 mm. May bigat naman siya na 106 kilograms. So, hindi siya masyadong kabigatan for a 125cc engine. Yung naman, yung under-seat storage niya naman, meron siyang 21.8 liters. Ayan. So, tingnan lang natin yung kanyang under-seat storage mga sir. So, pagbukas pala sa kanyang U-box, ganyan na lang. Then, makikita nyo na gano'ng kalaki yung U-box. So, marami na akong nalagay dyan, no? So, 21.8 liters. Though, hindi naman kasi yung mga full face dito. Half face siguro, pwede pa. Marami akong nalalagay dyan, no? Malalim siya. Ayan. So, ayan, dito naman tayo sa kanyang pros at saka sa cons. So, dito na tayo sa kanyang pros at saka sa cons. So, unahin muna natin yung cons mga sir, no? Okay, sa cons na nakikita ko mga sir is nagbabibrate yung kanyang fairings at saka dito sa under seat, no? Sa may upuan. Kapag naka-starter tayo, nagbabibrate siya agad. So, pakita ko lang sa inyo ha. Yan, so switch on ko lang. Yan o. Yan, kung maririnig nyo, nagbabibrate siya dyan. And then dito din sa kanyang fairings. Yan. Nagbabibrate siya dito siya actually. Nagbabibrate siya dyan. So, yan yung unang cons na nakikita ko mga sir, no? And then, yung pangalawang cons na nakikita ko dito, actually, same issue lang din siya sa Suzuki Borgman, mga sir, no? Kasi usually, kapag nag-i-start ka, mga sir, ayan, usually kapag naka-electric starter ka, pag pindot mo pa lang, usually yung mga scooter is, nag-on na kanyang engine. Pero dito, usually, kailangan mo pang pihitin yung accelerator. Hindi ko lang alam kung ganito talaga lahat sa even sa Bergman ganito din yung issue mga sir, no? So kapag naka-on na yan,
So, pag pindot ko to, kailangan mong hatakin yung accelerator para magkaroon siya ng electricity. Yan yung nakikita kong pangalawang issue mga sir. And then, yung pangatlong issue naman, eto, present ito sa mga Suzuki Borgman, yung ISC na problem. Yung sa idle control dito sa loob. Nakakabit doon sa may throttle body ng motor. Usually kasi, nagkakaroon ng nag-o-off yung engine kapag nasa pinakababang minor yung scooter natin. Kaya yung ginagawa ng iba, nagpapalit sila ng IEC or nagma-manual reset sila ng IEC o di naman nagpapareset sila mismo ng ECU. Yan yung usually na problema Kaya nga usually kapag nag-drive ako nito, nag-o-off ko sa yung engine kapag naka-minor ako. So yan yung pangatlong cons na nakikita ko mga sir, no. Yung pang-apat naman na cons, hindi naman to talaga cons sa lahat, depende na lang sa inyo mga sir, no, is yung kanyang gulong. So, I don't know if you would agree with me, kasi mas mababa yung gulong dito, I mean yung kanyang circumference mas maliit kaysa dito. 12 dito sa harap, saka 10 dito. So, para sa akin lang hindi siya stable. Usually naka-experience ako na mag-wobble siya, especially yung may sakay ako, no. Hindi siya ganun ka-stable unlike sa mga may kalakihan na gulong, no. So yan yung napansin ko na pang-apat na cons niya talaga. And then yung pang-limang cons talaga, ang last na napansin ko dito is yung kanyang headlight. So though naka-LED headlight na ito siya mga sir, pero kung mapapansin nyo, tirik naman kasi yung araw, no, pero napakahina ng buga ng kanyang headlight. Even naka-LED ito, napakahina naman talaga. So yung ginawa ko na lang, nagkabit ako ng MDL ko. So ako mismo nagkabit niyan. M1 Zenley yung ginamit natin. By the way, kung gusto nyong malaman kung paano magkabit ng MDL, and then yung whole system talaga sa mini driving light system, so comment nyo lang at saka maggagawa tayo ng separate video para pwede rin mag-DIY kayo sa inyong mga bahay. Ayan. So yan yung panglima na nakita ko na cons sa kanya, no. Mahina talaga yung kanyang headlight, stock headlight. Yan, kaya dagdag tayo ng ilaw na MDL. Okay, so dito naman tayo sa kanyang pros mga sir, no. Ang number one na napadecide ako na bilhin ko itong second hand is yung talagang yung fuel consumption niya talaga, no. So yung fuel consumption niya, kaya niyang tumakbo at around 54 kilometers per liter. So napakatipid niya. Tamang-tama talaga for daily riding natin mga sir, no. Kung ikaw nagtatrabaho ka daily, so mas maganda i-consider mo itong Suzuki Avenis or Suzuki Borgman kasi halos same lang sila ng fuel consumption nito mga sir, no. So yan yung number one na pros na kinonsider ko talaga. Pangalawang pros naman na kinonsider ko dito, napansin ko lang talaga sa mga Suzuki motor, even sa mga scooters, is maganda yung kanyang acceleration. Hindi ka mabibitin. Even 125 lang ito mga sir, no. So, may power talaga siya, may torque siya, so hindi ka mabibitin when it comes to overtaking. Tapos yun, ang sarap niyang ipuga, no. Para ka lang para kang unang sakay ko dito, para akong naka CVT agad, yung naka-upgrade. Yan yung na-feel ko mga sir, no, compared sa mga 125cc scooters na na-drive ko na talaga. Ayan. So pangatlo namang pros na napansin ko dito mga sir is bagay na bagay sa mga beginner riders, sa mga babae o sa mga lalaki dyan na gustong mag-practice ng motor. Ito yung may suggest ko kasi napaka-friendly niya. Hindi siya ganun kataas. Yung kanyang seat height, yung kanyang ground clearance is tamang-tama lang talaga para sa average height ng mga Pinoy. Ayan, yan yung pangatlo na pros na nakikita ko mga sir, no. Pang-apat is for a price of 81,400, marami ka nang makukuha ng mga features. Ayan, example dito is yung kanyang cluster gauge. Ayan. So ganito ang kanyang cluster gauge mga sir. Marami na siyang informations na pinapakita dito. Ayan, no. So yung mga indicators dito andyan na. Ayan, no, makikita nyo marami siyang indicators dyan. So busog ka na actually sa indicators pa lang, sa panel pa lang. At saka meron siyang voltmeter. So hindi lahat ng cluster cluster gauge na nag-display ng mga voltmeter. Ayan, napaka-importante ng voltmeter. And then yung sa mga notable features naman, meron siyang hook dito mga sir. Actually dalawa yan. Meron siyang primary hook dito at saka meron din siyang pangalawang hook dito. Ayan, kung makikita nyo. Ayan,
So napaka ano nito, napaka helpful nito. Especially kapag marami kang binibili sa palengke o sa mall, pwede mo lang isabit dyan. Tapos fold mo lang. Oh, napakaliit pero napakalaking ano nito, bibigay na especially sa mga ano, nag-grab or di-deliver. Yan. Tapos yung kanyang ano, footboard, malawak na siya actually. Yan oh. So, kung ano ka, kung gusto mo magplanong matuto magmotor, so isa mo to isa i-consider mga sir, no? Napakalaki na kanyang footboard, so marami kang malalagay dyan. Ayan. Ilang features nga din pala is meron din pala siya ditong pocket, no? Na pwede kang mag-charge dyan. Ayan, no? Meron siyang USB charger hub dyan. So, 12 volts yan. Pwede kang mag-charge ng mga ano dito. Mga gadgets mo dito, no? Tapos, pwede mo siyang i-seal. Ayan, meron siyang takip. And then, kung gusto mo namang maglagay ng mga coins, pwede dito sa kabila. Ayan. Pang-apat na nagustuhan ko dito, mga sir, is yung kanyang klase na fuel system. Ayan. So, napaka-unique kasi nandito siya sa likod. Hindi mo na kailangang bumaba actually. Hindi mo na kailangang buksan yung U-box mo para lang refill ng gasolina. Kasi nga, nasa likod na siya. Dito lang, susi mo lang dito. Kusa na siyang bubukas. Kasi naman, kailangan mo pang bumaba or itupin mo pa yung upuan mo para ka lang magpa-gas. So, napakalaking bagay niyan mga sir, no? Yung panglima naman na nagustuhan ko dito is actually yung kanyang upuan. Kung makita nyo kasi yung upuan niya is napakalapad. Ayan mga sir, oh. So, tsaka yung foam na ginamit is goods na goods talaga. Hindi siya masakit sa puwet. Ayan. Malapad siya actually. So, actually walang complaint si Mrs. kapag nakabackgrade siya sa likod kasi napakalapad. Tapos relax ang kanyang likod at saka yung paa niya dito sa footrest. Ayan. Yung pang-anim na features naman na nagustuhan ko talaga dito is yung kanyang suspension. So unlike any others na mga 125cc scooter is mas gusto ko yung suspension na dito. Especially kapag nag-rides ka lang ng mag-isa. So maganda yung laro ng kanyang suspension mga sir. Tinry ko na siya sa mga lubak-lubak. Okay talaga yung kanyang bounce na yung suspension. Pero may catch mga sir, no? Pero if kapag dalawa kayo, halimbawa angkas mo yung si Mrs. mo o BR mo, medyo nababawasan na yung kanyang comfy. Kasi mararamdaman mo na yung matagtag na suspension kapag mayroon ka ng angkas. Pero pag ikaw lang talaga isa is napakaganda ng kanyang suspension. Ayan. So, yun yung lahat ng ating mga pros at saka cons ng ating Suzuki Avensis 125cc. Nandito na tayo sa pinaka-importanteng tanong kung sulit ba itong bilhin, mapabrand new man or second hand. Well, para sa akin mga sir, if gusto mo yung pang daily commuting talaga is napakasulit na nitong Suzuki Avensis. Kasi number one na advantage talaga nito is napakatipid niya sa fuel. Pwede talaga na pang araw-araw at saka di sasakit yung bulsa mo kasi napakatipid niya. And then yung when it comes to comfortable riding, pwede na talaga. Hindi siya ganun nasa top tier na mga suspension, pero pwede na talaga kapag sakay mo si OBR. Ayan. And then for beginners talaga, pwede sa mga beginners, hindi siya mahirap aralin, kumbaga. So, yun yung mga rason kaya binili natin to, although second hand lang, pero hindi naman tayo nagsisi kasi nga mura siya at saka impressive na yung kanyang features for a 125cc scooter. Ayan. So kung meron kayong mga tanong mga sir, i-comment nyo lang sa description sa baba, babasahin natin yan at saka sasagutin natin kung kaya natin. Ayan. So hopefully meron kayong natutunan sa video natin mga sir, no? Hanggang dito na lang tayo and ride safe sa ating lahat.